Lahat ng nangyayari merong dahilan. Walang coincidence. Hindi po ito coincidence lamang. Merong dahilan kung bakit naririnig nyo to ngayon. Merong ding dahilan kung bakit napapanood nyo to ngayon. Marahil, dinala ka rito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Curious ka siguro dun sa title ng video. Curious ka dun sa thumbnail ng video. O kaya baka naman merong nag-send sa'yo ng video na to. Merong nag-share sa'yo. Nakita mo sa Facebook, nakita mo sa Google, nakita mo sa YouTube. Siguro naghahanap ka ng sign mula kay Lord, tapos bigla mo tong nakita. Ito na yung sign na hinihintay mo, kapatid. Ito na yung sign, dahil walang coincidence. Lahat ng nangyayari merong dahilan. Lalong-lalo na kung ina-anxiety ka, nade-depress ka, naghahanap ka ng sign mula kay Lord, naghahanap ka ng mapapakinggan, naghahanap ka ng awakening, naghahanap ka ng mapapanood, kasi deboto ka ng mahal na Senyor. Ito na yung hinihintay mo na sign. Dahil lahat ng nangyayari merong dahilan. Kaya ka nandito, siguro kasi tinatawag ka niya. Gusto ka niyang makausap. Gusto ko makausap ng Diyos. Gusto ko makausap ng mahal na pong Jesus Nazareno. Gusto niyang tawagin mo siya, lumapit ka sa kanya, magpunta ka sa simbahan, tumingala ka sa langit, magdasal ka sa isang corner, pumikit ka saglit, pinikit mo ang iyong mata, at sinubukan mong kausapin siya. O kaya nagpunta ka sa mismong Quiapo Church, sa simbahan ng Quiapo. Bukas po yun, 24/7. Umaga, gabi, tanghali, maaraw, mainit, umuulan, buwabagyo, madaling araw, hating gabi, bukas po ang Quiapo Church para sa lahat ng gustong kumausap sa mahal na poong Jesus Nazareno. At ako po, bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tuwing Biyernes, sinisikap ko pong mag-upload ng mga kwentong Nazareno mula sa mga personal na experience, mula sa personal experience ng iba, kwento ng iba, mula sa mga kwento sa Biblia na nakaka-relate tayo ngayon, at mula sa mga masasayang at malulungkot na pangyayari na mako-connect natin sa mga turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ako po ngayon ay isang OFW sa Abu Dhabi. At nire-record ko po ito sa isang park. Pag paumahin nyo, kung may maririnig kayong mga bata na mga naglalaro, kasi ako po ay nasa park na nakaupo lang sa mga damuhan at maraming mga naglalarong maliliit na bata. Pero ayun nga po, yung nakikita nyong video, ayan po ay sa St. Joseph's Cathedral, kung saan na diniwang lamang yung kapistahan ng Santo Niño, ang batang Jesus Nazareno. At panata ko na ho na subukang ilapit ang mahal na Senyor sa mga tao, subukang ilapit ang mga tao sa mahal na Senyor, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Magpatotoo sa mga himala, sa mga pagpapala at pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. At gusto ko lamang pong ikwento sa inyo yung kwento ni Job sa Biblia. Kung kayo po ay curious, pwede nyo rin hong hanapin sa internet. Yung kwento ng buhay ni Job ay siya po ay
ah, nawala po sa kanya ang lahat. So siya po ay sobrang loyal sa Diyos. At sabi nung demonyo na loyal lang daw si Job sa Diyos dahil marami siyang blessings. Maganda ang buhay niya, maganda ang pamilya niya. Kaya naman, sabi ng Diyos, hindi daw yun totoo. At kahit daw mawala lahat kay Job, ay magiging loyal pa rin si Job. Kaya ganun nga nangyari, nawala lahat sa kanya. Pati mga anak niya namatay. Nawala lahat sa kanya, kabuhayan, bahay, lahat. At kung pamilyar ho kayo, medyo may pagkahalintulad ito doon sa pelikula ni Gerald Napoles, yung 10 utos kay Josh. So kung napanood nyo na po yun, medyo parang ganun yung kwento, no? So, sabi nga ni Gerald doon na ano ba daw ang kasalanan niya? Ano ba daw ang kasalanan niya? Bakit siya pa na pinipilit maging mabuti, nagsisimba lagi, malapit sa Diyos, pero sa kanya pa nangyari yung mga kung ano-anong kamalasan, no? So sorry. So yun nga, ang nice lang naman din nating i-emphasize doon sa story is lahat ng nangyayari meron ngang dahilan. May dahilan ng Diyos kung bakit nagkakaganon, bakit may pagsubok, bakit ka nawalan ng trabaho, bakit ka may sakit. Lahat merong dahilan. At minsan ang hirap intindihin. Minsan hanap tayo ng dahilan at ang hirap matulog sa gabi kasi iniisip mo yung dahilan. Pero kung malaki ang paniniwala mo sa mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mo kailangang alamin agad-agad yung dahilan. Dahil planado na lahat sa buhay natin. Mula sa pagkapanganak hanggang sa kamatayan natin, planado na lahat, nakaplano na lahat. Yan ay nilatag na ng Diyos, ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa atin. Ang kailangan na lang natin gawin ay mabuhay ng tama, mabuhay ng naaayon sa mga turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi natin kailangang mag-isip kung ano yung mangyayari bukas. Hindi natin kailangang mag-alala at mag-worry. Ang kailangan natin, pilitin maging mabuting tao. Kasi hindi rin natin alam kung kailan darating ulit si Jesus para dalhin tayo sa langit. Diba? Kaya minsan, sana naisip natin, bago ka mag-isip o bago ka gumawa ng masamang bagay o maling bagay, isipin mo, paano kung habang ginagawa mo yun, biglang dumating si Jesus at time's up na. Dadalhin niya ng lahat ng mga mabubuting tao sa langit. Dadalhin niya ng lahat ng mga willing magbago sa langit. Pero ikaw, busy ka pa sa ginagawa mong kasamaan. Busy ka pa sa panghuhusga sa kapwa mo. Busy ka pa sa pakikipagchismisan. Busy ka pa sa paggawa ng hindi mabuti. Busy ka pa sa panghuhusga. Busy ka pa sa bisyo. Busy ka pa sa sugal. Busy ka pa sa alak, sa sigarilyo. Wala kang panahon sa Diyos. So, paano na? So, gayahin ho natin yung storya ni Job na
nawala na sa kanya ang lahat. Pero hanggang sa dulo, naging loyal siya sa Panginoon. At sa dulo ho, ng storya ni Job, ibinalik ko lahat yon ng Diyos. Ibinalik ko yon sa kanya at inano pa, dinoble pa. So, totoo yon. Lahat ng nawala sa inyo, babalik rin sa inyo. Babalik sa inyo ng Diyos. Ako po'y 2 taon na walang trabaho na regular. Paano lang, part-time, pakunti-kunti. Umaasa sa kapatid. Umaasa sa konting ipon. Hanggang sa naubos na yung ipon. Talagang tipid-tipid na. So, yung tagal din akong nag-a-apply ng trabaho. Mapa Pilipinas, mapa abroad. 3 beses akong na for visa na. Sabay na udlot pa. So, hindi ko rin ina-expect pero ang masasabi ko ay maraming tinuturo, maraming learnings along the way. Mangyayari ang dapat mangyari. Kasi pinlano na nga na yan, na mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat may reason. Kung mahina ang kalooban mo, wala. Baka gumawa ka na lang ng gumawa ng kasalanan. Pero kung naniniwala ka, malakas ang paniniwala mo na hindi ka papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay walang mangyayari sa yung hindi maganda. Kailangan buo ang loob mo bilang deboto, buo ang pagdedebosyon mo sa mahal na Senyor, at naniniwala ka sa essence ng pagiging deboto. Dahil pag deboto ka, dinidevote mo yung sarili mo sa Diyos nang walang kapalit. Kasi nga, devoted ka eh. Mahal mo. Mahal mo yung Diyos. At pag mahal mo at devoted ka, hindi ka naghihintay ng kapalit. Pero kung fanatic ka, may inaasahan ka na kapalit. At pag di mo nakuha yung kapalit, wala na, ayaw mo na. Magtatampo ka na sa Diyos. Sasabihin mo, daya mo naman. Linggo-linggo ako nagsisimba, tapos gantong ginagawa mo sa akin. So, ganun ang panatiko. So, iwasan ho natin yun. Ang gawin natin, maging deboto tayo. Yung legit na deboto. Yung deboto na hindi lang sa traslasyon nakikita, hindi lang sa Quiapo nakikita, kundi hanggang sa paglabas ng Quiapo, nagsasabuhay, pinapakalat ang misyon at mga turo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Doon malalaman natin, makikita natin, makikilala natin kung sino talaga tayo. So yung iba, baka ang iniisip kapag pinopost nila sa social media, yung pananampalataya nila ay okay na. Diba? Pero wala namang masama doon, pero sana sa likod ng social media, sana ganun din tayo. Sana kung gaano tayo ka-vocal, na deboto tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno, sana ganun din tayo sa pang-araw-araw na buhay, sa kapwa, sa mga nakakasalubong natin sa daan, sa mga katrabaho natin, kaibigan natin, pamilya natin. Sana maalala natin yung kwento ni Job, kung saan nawala sa kanya ang lahat, pero dahil devoted siya sa pananampalataya niya, ay hindi natinag ang kanyang pananampalataya. Siyempre, rin siya, nakaramdam din siya ng
Kasi may demonyo na nagtetempt. So medyo question din siya. At some point sa buhay natin, may ganyan din naman talaga eh. Pero minsan, may breakthrough. Doon din natin nakikita yung mga turo, yung mga learnings na grabe pala talaga, no? So, parang ako ngayon, bago lang ako na OFW at masasabi ko na totoo talaga yung sinasabi na kung anong nawala sa'yo, ibabalik din sa'yo ng Diyos. Doble, triple pa. Siksik, liglig, umaapaw. Diba? So, sana magtuloy-tuloy. Pero sabi ko nga, hindi na ako natatakot. Kahit hindi ako ma-regular, hindi ako mawalan ulit ako ng trabaho. Hindi na ako natatakot na kung ano man ang pwedeng mangyari. Kasi alam ko na lahat planado. At lahat ay naaayon sa plano at turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang mga challenges ko lang dito ay syempre hindi ko maiwasan na mamiss ang Quiapo dahil weekly akong nagpupunta at nagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kahit malayo ang biyahe, talagang pinupuntahan ko. Kaso dito, weekly naman ako sa simbahan, pero syempre iba pa rin yung, alam mo yun, iba pa rin yung nakasanayan mo na 15 years ka sa Quiapo. 15 years na akong deboto, pero ayun. So yung naririnig nyo ay dasal na mula sa mosque kasi yung park ay malapit sa mosque. At syempre alam nyo naman na sa Abu Dhabi ay ang United Arab Emirates ay Muslim country talaga. Pero alam nyo ang nakakatawa dito, yung nakikita nyo na St. Joseph Cathedral, may katabi rin ho yan na mosque. At ang nakakatawa, nabanggit ko nga dun sa huling episode natin, yung founder ng UAE naniniwala na para maging successful, kailangan ng true unity regardless of religion. Kaya magkatabi ang Muslim at simbahang Katoliko. At parang Quiapo lang din, no? Kasi meron din Muslim community sa Quiapo na talaga naman ang ating mga kaparian hindi nakakalimot bumati kapag Ramadan, kapag Eid, Idil Fitr, Idil Adha, nakikisa sila sa mga kapatid nating Muslim. Dahil hindi naman ho kailangan tayo magkahati-hati. Hindi ho tayo kailangan magkahati-hati. Hindi ko maintindihan bakit yung ibang sekta ng Kristyanismo, yung mga breakaway sa Katoliko, bakit sila pa yung nagagalit sa Katoliko, kino-question ng pananampalataya. Bakit? Hindi ko maintindihan ba't kailangan magalit sa totoo lang. Kasi kung Kristiyano ka, regardless kung Katoliko ka o hindi ka Katoliko, pero kung tunay na Kristiyano ka, naniniwala ka sa mahal na pong Jesus Nazareno, edi dapat naniniwala ka sa pag-ibig na turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Regardless kung ano ang interpretation nyo ng Biblia, dapat naniniwala ka sa turo ng mahal na pong Jesus Nazareno na ang most important commandment daw ay love one another as you love yourself. Diba? Walang turo ang Diyos na manghusga ng kapwa. Walang turo
ang mahal na pong Jesus Nazareno na magalit ka sa kapwa at magpakalat ka ng galit, mag-spread ka ng hatred. Kahit kailan, walang tinuturo ang mahal na pong Jesus Nazareno na ganon. Ang tanging turo ng mahal na pong Jesus Nazareno ay magmahalan. Diba? Wala hong turo. Kahit anong relihiyon. Wala naman din kasing sinabing relihiyon ang mahal na pong Jesus Nazareno na parang wala siyang sinabi na kailangan ganito ang relihiyon mo. Ang sinabi niya lang, magmahalan kayo. Kaya irespeto nyo ang kapwa nyo. Kahit ano pa yung paniniwala niya. Kahit ano pa yung relihiyon niya. Kahit ano pa yung itsura niya. Kahit ano pa yung trabaho niya. Diba? Kung the moment na tayo ay nanghusga ng kapwa, the moment na nag-cause tayo ng pagkahati-hati, ay yan ang isa sa mga pinaka-ayaw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yung magkahati-hati tayo at hindi magkaisa. Kaya sana kung gaano tayo ka united kapag pista ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung gaano tayo ka-devoted sa pilit na makalapit, makasampa, kahit pinagbabawal na ng mga pare na wag na sumampa at ayusin ang prosesyon. Sana ganun din tayo sa kapwa natin. Sana hindi tayo nanguhusga. Sana pilit nating iniintindi ang isa't isa. Sana nag-e-effort tayo na mailapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kapwa natin. At sana nag-e-effort din tayo na mailapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kapwa natin. Mailapit ang tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Nakakamiso ang Quiapo. Hindi ako makakalimutan nung kinukuhanan ko tong matanda na talagang nagdadasal. Tapos ito pong nakataas ang kamay. Nakakatawa. Nakakatawa yung nakakamiss makita yung gantong klaseng devotion. Kaya sana makasurvive ako ng matagal kahit hindi nakakabisita sa mahal na pong Jesus Nazareno sa Quiapo. At kung ikaw po ay nakikinig dito, sana ipagdasal nyo rin po ako. Kasi kailangan ko po ng maraming lakas ng loob. Kasi ayoko rin naman ma-homesick. Ayokong ma-depress, ma-anxiety. Kaya ko rin ito ginagawa para kahit papaano. Naisip ko kasi mas mararamdaman ko rin kapag mas mararamdaman ko rin nasa Quiapo ako kapag ginagawa ko to at hindi ako masyado ma-homesick. Kaya ayun, dito ko na po tatapusin ang episode na ito. Sana po suportahan nyo pa po yung mga susunod na episodes. Kung nais nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede nyo pong isend dyan sa nakikita nyong email address sa inyong screen. kwentongNazareno@outlook.com. Babasahin po natin ang inyong kwento at wag po kayong mag-hesitate, wag po kayong mahiya. Kasi napakasarap po sa pakiramdam yung makatulong sa iba, maka-inspire sa iba, maka-motivate sa iba. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento mo, baka yun ay makasalba ng buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo pala, yun yung hinihintay nila marinig. Baka yung kwento mo, yung hinihintay nila dahil nawala na sila ng pag-asa. At
At baka yung kwento mo, yun yung makakasolve ng anxiety nila at depression nila. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng debosyon natin sa mahal na Senyor. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron kayong kilala na nangangailangan ng makakinig ng mga gantong klaseng kwento at makapanood ng gantong klaseng video, yung mga kaibigan natin na nalulugmok, nawawalan na ng pag-asa, bigay po natin sa kanila, send nyo po yung video na to. Kahit i-re-upload nyo pa po, i-crop nyo, wala akong problema sa akin. Ang importante, mas marami tayong matulungan. Muli, maraming salamat po. Huwag po sana kayong makalimot mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat po ng nangyayari, merong dahilan. Lagi po nating tandaan. Laging may dahilan, laging may learnings, laging may turo, laging may walang coincidence. Dahil laging may reason kung bakit nangyari yon sa buhay mo. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.